Yo, what's up? This is I2K mula sa Sundalo ng Tunggalo. At ngayon mag-react ulit tayo dito sa channel ni Pinas News Insider. Maraming salamat sir sa mga ganitong klaseng video about sa mga politiko, kahit paano hindi tayo naliligaw kung ano nangyari sa gobyerno ngayon. Okay guys, simulan na natin. Let's go! Pangulong Marcos daw sinabing dapat palakasin itong local production ng mga magsasaka at isustain itong Kadiwa Project para labanan ang inflation. Itong proyektong pabahay ng gobyerno, mga dekalidad daw na klase. Iniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang suporta sa mga magsasaka, mangingisda at maging sa micro, small and medium enterprises para mapalakas ang kanilang production at masusine ang Kadiwa outlet sa buong bansa. Sa isang panayam sa Camarines Sur kanina sa Pangulo, sinabi nito na ang nakikita niyang paraan para mapanatili ang operasyon ng Kadiwa outlet sa buong bansa ay palakasin ang local production. Layon din ng Pangulo na maiwasan na rin ng bansa o ng gobyerno na mag-import pa ng mga produkto. Anya kung tumaas ang produksyon, bababa rin ang production cost, maging ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado. Dagdag pa ng Pangulo, ang pagpapalakas ng local production ay makakatulong din para maibsan ang nararanasang inflation ngayon. Target din ng Pangulo na gawing high-tech ang operasyon ng Department of Agriculture sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga makabagong teknolohiya. Dapat rin anya matutunan ng mga taga-Department of Agriculture ang mga magagandang teknik at estratehiya para sa pagsasaka at ipapasa naman ang mga karunungan na ito sa ating mga magsasaka. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nakikita ninyo na may paraan naman para ipababa ang ating presyo. Bukod sa pagtayo ng palengke, which is yun ang Kadiwa, palengke naman talaga ito. Magtatayo ng palengke para maipagbili ng mas mababang presyo ang ating mga agricultural products, ang ating mga finished products, lahat po yan ay binibigyan din natin ng pagkakataon yung mga maliliit na negosyo sa bawat lugar kung saan yung Kadiwa para meron silang lugar para ipagbili ang kanilang mga produkto. Marami tayong nakita ron. Meron nagbebenta ng kandila, meron gumagawa ng tela, meron yung kape, meron nakapackage na. Lahat ito ay makikita natin na mabigyan ng pagkakataon. Sa kabilang dako, karapatan din ng bawat isa at hindi isang pribilehiyo ang pagkakaroon ng isang tahanan. Ito ang binigyang diin ng Pangulong Marcos. Sakit lang mga kaibigan. Ginawa ko lang yung kape guys. Kape. Para sa mga nagbabagang balita. Let's go! Ng pangunahan nito ang groundbreaking ceremony sa pambansang pabahay para sa Filipino Housing Project na ginanap kanina sa Naga City, Camarines Sur. Ayon sa Pangulo, batid ng pamahalaan ang kinakaharap na problema ng ating mga kababayan na may kinalaman sa pabahay. Kaya't ang ganitong mga proyekto, ang sabi ng Chief Executive, ay unang hakbang para tuparin ang pangarap ng mabigyan ng sariling tahanan ang mga Pilipino. Kaugnay nito, positibo ang Pangulo na magtatagumpay ang administrasyon para sa proyektong pabahay para sa mga Pilipino sa gitna ng malaking tiwala ng Pangulo kay Department of Human Settlement and Urban Development Secretary Jerry Acuzar. Napag-alamang nagtatrabaho din ang kalihim ayon sa Pangulo kay dating First Lady Imelda Romualdez Marcos na noon ay Minister of Human Settlement sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Tiniyak din ng Pangulong Marcos Jr. na dekalidad ang mga proyektong pabahay ngayon ng gobyerno. Pakinggan natin muli si Pangulong Bongbong Marcos. Programa hinggil sa pabahay. Tiyak, magiging matagumpay tayo sa pamamagitan ng inyong suporta, partikular sa paglalaan ng mga lupang pagtatayuan ng pabahay at maging sa paglalaan ng pondo. Kaya naman, tinatawagan ko rin ang lokal na pamahalaan ng Naga na makipag-ugnayan sa mga kontraktor at iba pang mga organisasyon katuwang sa pagtatag ng proyektong ito upang masiguro na ang lahat ng dokumentong kinakailangan ay maipasa sa oras at hindi maantala ang paggagawa nito. Pero nasasabi ko na very progressive ang dito sa Naga, siguro imbis na ako maghikayat sa local leadership ng Naga, ipapakita natin sa mga ibang LGU kung paano ang mga isang paraan para maging matagumpay at maayos.
Grabe ano, ang daming ko. Unang upo niya pa lang to ha. Ang dami niya nagagawa ano. Hindi nga lang pinapalabas sa mga media to. Buti na lang talaga may mga social media na. Diba? Ano? Ang ganda. Halos kompleto na eh. Isang taon pa lang pero ang dami ang nagawa. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Thank you. Please take your seats. Maraming salamat sa ating Housing and Urban Development Secretary, Secretary Jerry Acosar, at ang ating Father of the Province of Kamsur. Nagulat ako sa sarili ko na sinabi kitang father dahil noong una kitang nakilala, batang-bata ka pa eh. Now you are the father of your province. Congratulations with that. Ang ating second district representative, Luis Raymond Villafuerte, and Camarines Sur 5th District Representative Miguel Luis Villafuerte, members of the cabinet who are here this morning, my fellow workers in government, beneficiaries of the Camarines Sur Pambansang Pabahay para sa Pilipino Housing Project, ang mga minamahal kong kababayan, marhay na aldaw po sa Indugabos. Narito po ako ngayon upang makasama kayong lahat sa isang napakamakabuluhan at masayang pagtitipon kung saan masasaksihan natin ang unang hakbang tungo sa pangarap nating pabahay para sa lahat ng Pilipino. Ayos. Sa ginawa nating seremonya ngayong umagang ito, ay ating pinapasinayan ang pagtatayo ng pabahay at commercial center para sa mga benepisyaryo mula sa Naga City at mga karatig ng lugar dito sa lalawigan ng Camarines Sur. Masaya po ako na ako'y naging bahagi na kasama ko kayo na dito ngayong umaga sa mismong lugar na kinakatayuan natin ay magpapagawa tayo ng 5 residential tower na 11,800 mga pabahay para sa mga beneficiary. Ayos. Magkakaroon din po ng 4 na commercial buildings na nakakapaligid sa mga residential tower na siguradong makakadagdag ng kaginhawaan sa ating mga magiging residente. Sa lawak na 6 na hektarya na inilaan para ng lokal na gobyerno para sa housing project na ito, hindi lang pabahay, kundi maayos na tinatawag na human settlement ang itatayo natin dito. Ito ay dahil layunin natin na maging produktibo ang pamumuhay ng mga naninirahan sa pamamagitan ng pagsisiguro na meron silang access sa mga mahalagang pasilidad gaya ng paaralan, pagamutan, mga estrukturang pangkabuhayan. Isa po ito sa mga proyekto ng aking administrasyon na nakaangkla sa ating layunin na mabigyan ng komportable, maayos at disenteng buhay ang lahat ng ating kababayan. Ang pagkakaroon ng sariling bahay ay pangarap ng lahat ng Pilipino na nais magkaroon ng isang lugar kung saan sila makakapagsimula ng bagong kabanata ng kanilang buhay. Ang ilan naman ay nangangarap dahil mula pagkabata ay hindi nila kailanman naranasan na makatulog ng mahimbing sa isang tirahan na mayroong maayos na bubong at matibay na pader. Kaya naman po, nandito tayo, ang inyong mga tagapaglingkod,
na handang tumulong upang makamit ang mga pangarap ng ating mga minamahal na kababayan magkaroon ng kanilang sariling tahanan. Sa pamamagitan ng pambansang pabahay para sa Filipino Housing Program o ang 4PH Program, sisikapin namin maisakatuparan ng ang mga pangarap ng ating mga minamahal na Pilipino. Layunin po natin na makakapagpatayo ng 1 milyong pabahay sa bawat taon ng aking termino bilang Pangulo para maiabot natin 1 milyong pabahay. 1 milyong bahay. Grabe. Ang dami nun. maiabot natin ang bagong tirahan na iba't ibang mga unit. Lahat ito nais natin paabutin ng 6 na milyon na bagong pabahay dahil 6 na milyon, grabe, ang dami. pag pinag-aaralan natin ang housing sa Pilipinas, yan ang numerong lumalabas na kulang na pabahay para sa ating mga kababayan. At ito'y kaya't na ibang klaseng project ito. Masasabi ninyo na infrastructure project dahil meron tayong tinatayo. But it is also a social project dahil may social cost yung mga homeless. May social cost yung mga nagsasquatter. At lahat ng mga nagiging problema na yan, wala silang, yung mga anak nila hindi makapasok sa eskwela, wala silang mahanap na hanap buhay. Kung paalisin sila, saan sila pupunta? Ayan yung mga kung saan na lang napapadpad. Kung minsan, yung sa isang bahay, 3 pamilya na nandun na nakatira doon dahil wala namang ibang mapuntahan. Ito po ang problemang hinaharap ng ating mga kababayan. Kaya naman, mahirap natin hingin sa kanila ang tulong ng ating mga kababayan para sa pagpaganda ng buhay, pagpaganda ng ekonomiya, kapag naman sila ay walang magandang tahanan na nauuwian, kung saan sila makapagpahinga, kung saan sila makapiling nila ang kanilang mga mahal sa buhay. Yun po ay hindi ito pribilehyo para sa isang tao. Ito po ay sa aking pananaw ay karapatan ng tao. Sa pangunguna ng Department of Human Settlements and Urban Development at sa patuloy na pagtutulungan ng iba't ibang sangay ng pamahalaan at ng mamamayan, tiwala kung mapapatagumpay natin itong project na ito. Alam niyo po, ang lead agency dito ay ang Department of Human Settlements and Urban Development. Unang-una, ipapaliwanag ko bakit hindi Department of Housing. Dahil ang kailangan, pagka magpapabahay tayo, hindi maaari, basta't magtatayo ka lang ng bahay. Nangyayari yan. Magtatayo ang gobyerno ng bahay, walang patubig, walang kuryente, walang kalsada masyado, walang malapit na eskwelahan para sa mga bata, walang simbahan, walang palengke, hindi dumadaan, hindi pumapasada yung jeep at saka yung tricycle doon. Kaya't hindi po pwede na basta't magtatayo ka lang ng bahay. We have to put up human settlements. Kaya't kung nakita niyo po ang plano na ginagawa natin para dito sa 4Ps project ay laging hindi lamang pabahay, kung hindi lahat na ng mga fasilidad na ating nabanggit tungkol nga, kagaya nga, kailangan may hindi masyadong malayo ang pupuntahan. Dito, maganda itong location ninyo rito dahil gitnang-gitna ng lungsod. Kaya hindi magiging mahirap ang papunta sa trabaho, hindi magiging mahirap ang pagpunta sa eskwela, hindi magiging mahirap ang pagpunta sa palengke para mamili ng pagkain. Hindi masyadong mahirap para may pupuntahan pagka weekend, meron naman silang libangan o meron pang swimming pool. Yun ang talagang ating secretary, si Secretary Jerry, pang Forbes Park na itong ginagawa niya na design. Malakas po loob ko nung tinawagan ko ang ating kaibigan si Mr. Jerry Acusar at sinabi ko kung pwede ay sumama siya sa pamahalaan bilang secretary nga nitong bagong department na Human Settlements and Urban Development. Dahil po nakita ko yung sa kanyang pribadong negosyo ay talagang napaka-successful ang kanyang ginawa. At nagulat ako nung nag-uusap kami na sabi niya sa akin, nagtrabaho pala siya sa ilalim ng aking ina nung siya ay Minister of Human Settlements nung panahon ng aking ama. Kaya't naintindihan niya yung aming konsepto para sa pabahay, para sa ating mga mamamayan. Kaya't mabilis kami nagkaintindihan. At ako'y papalad naman ako na meron akong magaling na naging sekretary. At isa pang bagay, hindi ko siya kailangan ialala dahil mas mayaman pa sa gobyerno ito.
Isa po itong 4PH project sa mga pinaprioridad ng ating administrasyon dahil alam ko po ang bigat na pinapasan ng ating mga kababayang walang bahay, mga nawalan ng bahay, o di kaya ay naninirahan sa mga delikadong lugar. Dinisenyo ang programang ito para sa mga minimum wage earners, ang ating mga informal settlers, yung mga na-displaced mula sa danger zone, yung mga na-displaced dahil sa bagyo, at sa mga kababayan natin naghahangad na dekalidad at komportableng bahay na siguradong abot kaya ng buwanang hulog at bayad. Nais kong ipaalam sa lahat na ang partikular na proyektong ito ay naging posible dahil sa pagtutulungan ng DHSUD at ang LGU ng Camarines Sur. Di po namin magagawa itong pabahay na ito kung hindi maganda ang koordinasyon sa national government at saka sa local government. Kaya po magiging matagumpay po ito dahil sabay-sabay po natin at may sinusundan tayong magandang plano. Lahat ng ating kakayahan ay nilalagay natin dito sa proyektong ito. Maraming salamat na ipinamalas ninyong dedikasyon, suporta at pagsisikap upang masiguro at makamit ang ating layuning pabahay para sa lahat. Kasabay ng aking pasasalamat ay ang aking panawagan sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno, mga construction group, mga pribadong bangko, lahat ng mga katuwang natin. Sundin natin ang tamang proseso sa lahat ng ating mga gagawin at sumunod tayo sa mga inilatag na batas at alituntunin. Gawin natin ang lahat ng nararapat ng may buong katapatan at pagmamahal sa bayan. Ang tagumpay ng anumang programa ng gobyerno ay nakasalalay sa pagkakaisa natin upang mabigyan ng epektibong solusyon ang mga issue at problema na kailangan ng malawakang kooperasyon ng bawat isa. Kaya naman po ay pagsumikapan natin lahat na makamit ang ating pangarap na 6 na milyong pabahay para sa ating kababayan. Gawin po natin ang lahat ng ating makakaya upang magkaroon ng katuparan at hindi manatiling pangarap lamang ito. Para po sa ating mga benepisyaryong kasama natin ngayong araw, kasama niyo po kami sa pagtatayo ng mga bahay na inyong matatawag na sariling ninyong pag-aari, kanlungan at tahanan. Ako po ay nasasabik sa magandang resulta ng proyektong ito. Habang tayo ay umaabante tungo sa kaunlaran, sisikapin po natin na sama-sama tayong babangon at makakaahon mula sa pagsusubok at kahirapan. Sama-sama natin buuin at tuparin ang ating mga pangarap para sa ating bansa. Diyos mabalos sa Sendo Gabus. Grabe, ang ganda ng Thank mga you, project Mr. niyan. President. At yun nga po, doon po nagtatapos ang ating reaction video dito sa channel ni Pinas News Insider. Yo, muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na sumusuporta. Yeah, peace out.